Robin Hood Padilla has filed a bill that will bring down the age of criminal liability to 10 years old for those who commit heinous crimes. The proposed law... Yes, hello guys! Welcome. This is Annie Sipcon and welcome sa aking vlog, sa aking panibagong vlog. So ngayon ang pag-uusapan natin guys ay ang paglalabas ni Robin Padilla ng isang batas, At ito nga ang batas na to, panukalang batas, ay ang gustong ipakulong ang mga minors na nagkasala, yung mga gumawa ng krimen ng mga minors. Gusto niya itong makulong. At ewan ko rito kay Robin Padilla, bakit ba gusto niya ito? Bakit ba naiisip niya ito? Hindi ba siya nagkaroon ng anak? Alam niyo naman guys, na nagkaroon siya ng anak. Pero inyo ipapakulong daw yung mga 10 years old pataas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, mga ganun, minor, basta minors. Simula sa 10 or mas bata pa. Alam naman natin ngayon na talagang high-tech na ang ating mga gadget. Bakit nga ba nagkakaganon ang mga bata? Nagkakaroon ng nagkakagawa ng mga krimen kahit na sila ay masyadong bata pa. At ano nga ba ang sanhi ng mga krimen na nagagawa nila? At ano nga ba ang magagawa ng ating pamahalaan para matulungan itong ganitong kaso, So pag-usapan natin ngayon, bakit nga ba nakakagawa ng krimen yung mga ganito? At tama ba ang panukalang batas na to ni Robin Padilla? Para sa akin, hindi po. Dahil yung mga ganyang edad ay sobrang bata pa ito at talaga namang hindi pa nila abot ang mga isip or utak ng mga 20 years and above. 18 medyo okay na yan medyo nagkakaisip-isip na, marunong nang mag-analyze, marunong na ng tama at mali. Pero yung 10 years old, baby pa po yan guys. Hindi pa nila abot ang iniisip, ang mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Hindi pa nila alam yun. So bakit nga ba nagkakaganon? Bakit nga ba nakakagawa sila ng mga krimen? Eto yun guys Kaya usually ang nakakagawa ng mga krimen na ganyan ay yung mga batang lansangan. First, batang lansangan, yung mga inabandona ng kanilang mga magulang. Nakikita nila ito sa environment, sa mga bata ring mga kasalamuha nila. Second, yung mga batang halos napapabayaan ng mga magulang. Alam naman natin na kayo rin mismo dyan sa mga lugar nyo, alam ko na meron ding mga magulang na talaga namang irresponsable. Yun bang, alam ko meron dyang mga magulang sa inyong lugar na nahuhumaling sa ipinagbabawal na gamot or gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So ano ang tendency mangyayari sa mga bata? Napapabayaan ito. Okay? So mahirap na nga ito, napapabayaan ito at nakukuha nila yung mga manners or mga ugali, attitude ng mga kapitbahay nilang mga bata rin ganun. So sama-sama na sila dyan. Kung makagawa ng krimen yung isang bata ay sa tingin nila ay tama itong ginagawa ng batang ito. At sunod-sunod na yan. Na halos hindi na nila natututukan dahil busy-busy sila sa kanilang ginagawa. Yung mga magulang na araw-araw ay merong ginagawa, yung mga nakikita natin na mga nagtutong-it sa mga kapit-kapit-bahay na hindi na nila napapansin, hindi na nila naaalaga ng kanilang mga anak hanggang lumaki. 'Di ba? Ganon. At isa pa guys, yung mga mayayaman na halos ang mga magulang ay sobrang busy na at trabaho-bahay na lang, trabaho-bahay at sunod na lang sa layaw ang mga bata.
na alam natin na sunod sa layaw ito, binibigyan ito ng kahit na anong gusto. So gadget, dahil sa gadget, dahil sa social media, no? Siyempre, pag mayaman ka, meron kang internet, meron kang mga gadget at bibigyan mo ang iyong anak ng gadget. Diyan sa cellphone nila ay mapapanood nila kung ano-ano ang mapapanood nilang violence diyan. Hindi lang violence, yung mga hindi dapat mapanood ng bata, no? For adults only, mapapanood na rin nila ito. Lalo na sa mga yan, mga 10, 11, 12. Sigurado na nakakapanood na yan. So yan yung mga sanhi kung bakit talaga nakakagawa ng krimen. No? Akala nila dyan ay tama yung mga napapanood nila. Hindi ba sila napapatnubayan ng magulang ng maayos? Okay? Hinahayaan lang ng magulang, kala nila, konting sabi lang sa mga bata, konting payo lang sa mga bata, ay sapat na yun. Hindi po yun. Kailangan araw-araw ay papayuhan natin ito, araw-araw ay gagabayan natin ito, lalong-lalo na papayuhan natin ito or gagabayan natin ito ng mga salita ng Diyos. No? Kung pwede nga lang ay akayin natin ito na magsimba linggo-linggo. Pero hindi na yung nagagawa ng iba't ibang yung mga ibang magulang, hindi na yung nagagawa. Dahil nga sa sobrang busy at yung iba may mga pinagkakaabalahan. At yung iba, sinasabi ko nga, ay mga naabandona na nasa lansangan na lang, no? Ang daming mga naabandona dyan sa lansangan. Dahil nga syempre, yung mga magulang ay hindi naman kaya na itaguyod ang kanilang mga anak. Ganun. So, hindi po pwede ito. Kailangan talaga ang mga 10 years old ay ginagabayan ito hanggang sa paglaki. Pinag-aaral, pinapakain ng masusustansya para ma-develop yung kanilang utak ng maayos. Alright? Hindi magkaroon ng mental sickness. Yung mga ganon. So, ano nga ba ang magagawa ng government? No? Hindi po pwede itong ikulong. Hindi po pwede itong ikulong na sinasabi na ito ni Robin Padilla na ikulong. Anong gusto? Sige, halimbawa na lang. Magkakasama yung mga bata, mga minors, magkakasama. Sa palagay nyo, matututukan ninyo ito ng maigi? Alam naman natin na may pumupunta dyan. Mga naggagabay sa mga batang yan. Mga nagtuturo ng tawag dito salita ng Diyos, mga kumakausap sa kanila, kumbaga, yun, basta may kumakausap sa kanila, pinapayuhan sila. Pero, ang tanong, ilang beses sa isang linggo, halimbawa nakakulong sila, ilang beses sa isang linggo, dadalawin para kausapin sila na parang tinatrato nila itong anak. Baka once a week lang itong mapuntahan ng mga kinauukulan, no? Baka 2 beses lang, hindi po sapat yun, no? And the rest, ang makakasama nila ay yung kapwa nila, mga nakakulong na mga minors. Anong gagawin nila dyan? Mag-aaway-away, kung ano-anong mapagkukwentuhan nila, at hindi nila alam kung anong gagawin nila, no? Kung hindi nila alam kung tama ba yung ginagawa nila, no? Anong gagawin nila? Iiyak na lang sila ng iiyak. At isa pa yung pagkain nila. Pagka nakakulong na sila, alam naman natin na limit ang pagkain ng mga ganyan. Ospital nga lang, hindi na maganda yung pagkain eh. Kulungan pa kaya? Diba? So, anong magagawa? Pagka nagkaroon ng krimen, nagnagawang krimen ang isang minor or minor de edad, alam mo ang gagawin dito? Tama naman yan eh, may DSWD tayo. Kinukuha ng DSWD, pinapatira doon sa kanilang shelter, at doon hinuhubog ito, kung pwede nga pag-aralin eh. Diba? Pagpatuloy yung pag-aaral. At kung nasa edad na siya, tsaka niya pagbayaran. No? Ewan ko lang kung pwedeng pagbayaran. Kasi kung nagpakabait naman sigurado yan sa shelter na yun, habang bata pa, I think hindi na niya ito mapagbabayaran sa mga tamang edad niya. No? Yun, so pag-aralin,
Yun ang magagawa ng ating administration or ating gobyerno. Pag-aralin, pakainin ng masustansya, talaga, at higit sa lahat, hubugin ang kanilang isip na maging maganda, maging kapakipakinabang. At syempre, ang mga salita ng Diyos ay ipasok natin sa kanilang sistema, no? At para lumaki silang maayos at magkaroon sila ng pag-asa, no? Maging maayos silang tao pagdating ng araw, no? Hindi natin sila pwedeng ikulong. Okay? Kawawa naman dahil hindi pa hinog yung utak niyan. Utak baby pa yan. Ano ba naman to si Robin Padilla, no? Tingnan nyo, ayan o. Papakinig ko sa inyo. Kala nyo nagbibiro ako. Meron talagang video yan. Ayan o. Mr. Evangelista. Wait. Okay. Senator Robin Padilla wants minors as young as 10 jailed for heinous crimes. Ayan. Kita nyo? Sa ANC. So parinig ko sa inyo. Years old from criminal liability. Senator Robin Hood Padilla has filed a bill that will bring down the age of criminal liability to 10 years old for those who commit heinous crimes. The proposed law seeks to amend the Juvenile Justice and Welfare Act, which exempts children below 15 years old from criminal liability. Let's get a reaction on this from the president of the group Volunteers Against Crime. Meron talagang ganyan. Hindi ko alam kung anong utak na neto ni Robin Padilla. Lahat na lang. Meron pa nga siyang pinapatupad na illegalize daw yung marijuana, yung same-sex marriage. Ano pa bang gusto neto ni Robin Padilla? At hindi ito nag-iisip, no? Ang mga bata yan ang ating hinuhubog hanggang paglaki. Pagka nakagawa man yan ay talagang hindi na maayos talaga ang pagpapalaki diyan. Kaya kailangan na ang ating gobyerno ay makialam na rin, no? Dahil sayang, malay mo itong batang ito pa ang maging presidente, ito pa ang maging congressman, ito pa ang mamuno sa ating mga city, no? Kaya sayang, wag ganun Robin Padilla. Ayokong maging ganun ang mga bata. Okay, so kayo anong tingin nyo guys sa panukalang batas na ito ni Robin Padilla? OMG talaga, di ba? Utak no? So, yun lang guys. Maraming salamat sa pakikinig. Until next video tayo. Thank you.